Akala ko nga ay malakas na ako. Hindi pala. Kaya nagmina ako para makakuha ng maraming diamonds at gumawa rin ng malakas na armor at mga tools. At syempre gumawa ng enchanting table para mas malakas. Haha. Masyado kasing masakit mga mobs dito po niya. Pumasok lang ako dito sa bahay na to para kumuha ng mga irons, panggawa ng mga tools syempre at saka ng mga armor. Kaso napansin ko na wala pala akong kahit anong wood bukod sa ladder at saka sa wooden stair of course. Kaya lumos ako para kumuha ng mga birch logs. After nun, pumasok lang ulit ako sa bahay para gumawa ng mga sticks. At syempre makagawa na ng mga tools like pickaxe, axe, tsaka ng sword. Gumawa rin ako ng mga shield para naman ligtas kapag merong zombie at saka skeleton na papana sa atin. Bumalik lang din ako tapos gumawa ng mga iron chest plate, ng boots, at syempre ng mga leggings, tsaka ng helmet para maprotektahan naman tayo sa mga kalaban na aatake sa atin. Nakahanap nga ako ng cave dito na pwede nating tingnan para sa mga irons or kahit anong pang ore na makukuha natin. Kaso mukhang walang ore na iron dito kaya kumuha na lang ako ng mga coal. Nung naglalakbay nga ako meron akong nakitang napakalaking cave. Ito na siguro yung pwede nating puntahan para makakuha tayo ng mga diamonds at ng mga irons. Dahil nga sobrang dilim dito, no, mukha lang siya maliwanag dahil sa mod na ginagamit natin. Pero ang dilim dito kaya gumawa ko ng torches para ilalagay natin dito at ipapakalat natin para hindi na mag-spawn yung mga mobs. Puro creeper na nga, no, tsaka ng mga iba pang mobs like skeleton. Kaya naglagay ako ng bed para kung sakaling mamatay tayo, doon tayo mag-i-spawn. Pinakalat ko na rin pala yung mga ilaw dito sa ating miminahan. Bumalik ako dito kasi nakita niyo naman ang dami ng mobs. So bumalik ako, nagpanik ako bigla kaya bumalik ako dito. Kung titignan niyo yung mga mobs, mga zombies, dumadami na sila. Tapos sabay mo pa ng mga creeper. Kaya bumaba ulit ako at nagpapatay sila isa't isa. Dahil napansin ko nga yung skeleton na medyo nakaka-damage at masakit, tumaas na ulit ako dito sa tubig natin. Ngayon, naglagay lang ulit ako ng mga torches dito para mas ma-prevent yung mga zombies or skeleton na mag-spawn. At may baby zombie na bukod sa masakit, mahirap siyang tamaan dahil nga sobrang liit niya. Pero nagawa pa rin natin maubos ang mga mobs. So nagkalat lang ulit ako ng mga torches dito kahit tinitira ako ng tinitira ng mga skeleton. At may mga mobs na naman na umatake sa atin. Kaya pinagpapatay ko muna silang dalawa. Masakit na nga yung mga mobs at konti na lang yung buhay natin. Kaya napag-isipan ko na bumalik na dito sa tubig natin which is yung pinaka-safest option para hindi tayo mamatay. Pagkatapos noon, nilamanan ko yung mga baby zombies para naman maubos yung mga mobs na aatake sa atin. Pagkatapos noon, syempre naglagay na ulit tayo ng mga torches sa ating pagmiminahan. At lahat ng mga ores na makita natin ay kukunin natin. Tek naglag pa. Surprise, motherfucker! Wala talaga ng PLDT, men. Really, nigga? Kaya yung less mobs na yung nag-i-spawn, pwede na natin kunin yung mga diamonds tulad nito. Talaga, Charmin? At mukhang dalawa lang yan. Kaya isisigurado ko lang kung meron pa. Okay. Kaso parang wala. Kaya hanap na tayo ng iba pang diamond. Ayun. Nice one. Tek may patibong pa si Mojang. Ang lag ko tek ang hirap lumaban. Sa wakas namatay din. Kunin na natin tong diamonds at sana marami to. Dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat na ba? 5. Okay, parang dumadami to. So 5 na siya. Okay, check pa lang natin, diba? 6, 8. What the frick? Tingnan pa natin kung meron pa. Mukhang wala na. Ang dami nun Kunin naman natin tong diamond sa to at 2. Okay, marami-rami na. Ito na.
At yun lang. Kunin na rin natin tong redstone kung may gagawin tayong redstoners something na machine, di ba? Hanap lang din ulit tayo ng mga diamonds. Okay. Still looking for diamonds, ngunit may mobs na naman, no, nakakalabanin natin. Ang lag ko po, tek. At may diamonds dito kaya puntahan natin. At kunin na natin yung diamonds. Yun lang yun. Isa lang yun. Lahat ng ginawa ko yun para sa isang diamond. Ang saya. Wala na akong makitang... Bakit ang daming mobs dito, punyeta? Finally, makikita ko na naman ang umaga at ang araw. Tumas nga pala ako para gumawa ng enchantment table para naman ma-enchant na natin yung pickaxe natin ng fortune tree. Dahil ang fortune tree ay mas nakakakuha tayo ng mas maraming diamonds sa isang ore ng diamonds. Punta lang tayo sa kabilang island na pinagkuhaan natin ng oak nung first episode nung ginagawa pa natin yung bahay natin. Pupunta tayo doon para itanim natin yung sugarcane na kinuha natin doon sa ating inventory room. At nandito na nga tayo. Nahulog pa. At nandito na nga tayo para maitanim natin yung sugarcane para pag lumaki na sila, ma-harvest natin at mag-multiply lang sila. Yan. Ang problema naman natin ngayon is yung leather natin. So, kailangan natin kumuha ng leather. Makukuha natin ng leather sa pagpatay ng mga cows, horses, or kahit anong nagbibigay ng leather. Hanggang ngayon, wala tayong makuhang cow, kaya harvest na lang rin natin yung lahat ng makita nating sugarcane para naman din na tayo matagalan sa paggawa ng enchantment table. Finally, may nakita na rin cow na papatayin. Tayo ng iba. Ayun, may mga kabayo. Siguro huwag nyo na lang gawin to in real life, no? Pero kasi kailangan talaga natin ng leather. So nag-place na rin ako ng crafting table dito para gumawa ng bed kasi nga gabi na. So matulog na ako. Yun, target lock. Kinuha ko lang yung mga sugar cane. Yung ito nga palang music disc yung nakuha ko kay Dance or kay Jason. And yung iba is napulot ko lang. So harvestin na natin itong mga sugar cane natin para itanim. Yung iba naman na natira is pinanggawa ko na ng paper para naman magkaroon na tayo ng libro at content bookshelf para konti na lang yung kailangan din natin mamaya. At paano nga ba gumawa nun? Yun. Then, pwede natin siya gawin paper. Tapos, craft lang tayo ng planks para naman ma-turn na natin siya into bookshelf. So, meron na tayong 4 na bookshelf at kailangan pa natin maghintay ng konti para tumubo yung mga sugarcane natin at makagawa pa ng mas maraming bookshelf para sa ating enchanting table. So, i-harvest na natin itong mga sugarcane natin para naman mapabilis na natin yung pagpapagawa or pagkagawa ng mga bookshelves. Tapos i-harvest lang natin siya for the second time. Meron na nga tayong sugarcane, so makagawa na tayo ng paper at syempre ng book. Pagtapos nun ay nakagawa na rin pala ako ng bookshelf, which is kailangan natin ng marami para nga doon sa enchantment table natin. Pwede na tayong bumalik para ilapag na natin yung mga bookshelves natin, ano? Then, kailangan natin ng obsidian para makagawa na tayo ng enchantment table. Kaso, para makagawa or para makakuha tayo ng obsidian, kailangan natin makahanap ng lava. Kaya yun yung mission natin ngayon, maghanap ng lava. Andito na nga ako dito sa bahay ko at nakalimutan ko nasan yung pintuan. Nandito lang pala. Ang pumunta ko dito para gumawa ng bucket para naman kuha tayo ng water kasi nilalagay natin siya sa lava para mag-transform siya into obsidian. Linisin lang natin yung inventory natin para hindi naman masyadong makalat.
Pagtapos so, lumabas na ako para maghanap ng water na ilalagay sa lava. Kuha na tayo dito ng tubig. At pwede na tayong magpatuloy sa paghahanap ng lava. At yun, nakakita na tayo ng lava kaya lagyan na natin siya ng tubig para naman mag-transform na siya into obsidian. I-start na natin yung pagmimina. Meron na akong 6 na obsidian which is enough na, more than enough para makagawa tayo ng enchantment table. Pwede na tayo bumalik sa ating tahanan para makabuo na nga tayo at makapag-enchant na ng fortune tree sa ating pickaxe. Nakauwi na nga ako, no? So pwede na natin gawin yung kanina pa nating balak gawin which is yung enchantment table nga. So ayun, nakita ko na 2 diamonds, masakit sa bulsa. Pero pwede na natin siyang i-place dito sa labas ng ating tahanan. Dito na lang sa harap niya siguro. Kasi wala pa naman ako naisip gawin dyan. So i-place lang natin yan dyan. And ilagay yung, nagkamali pa. Ilagay natin yung mga bookshelf dito. Yan. Ay, nagkamali naman. Yan. Para makompleto natin yung level 30 na enchantment, kailangan marami tayong bookshelf na ilagay. Tara, meron na tayong level 30 na enchantment na pwedeng gawin. Namatay nga ako nan kaya nawala yung level 31 ko na XP. Kaya nagtanong ako kay Dens or kay Jason na kung pwede bang magpa-XP doon sa kanyang XP farm. Pumayag naman siya. Kaya pumasok ako dito sa portal para puntahan yung kanyang XP na portal. Really, nigga? Lakbayin nga lang natin tong nether rooftop, no? Kasi hindi ko rin actually naalala kung saan yung portal niya. Akala ko nga ito yung portal ni Dens at mali pala. Kasi ang naalala ko meron siyang sign na XP farm ni Jason kaso hindi yun. So naglakbay pa ako. May nakikita na akong pag-asa. At I think ito na yun. Tingnan natin kung may signage siya ng Jason XP farm. So hindi ito. I-double check natin. So tingnan natin yung isa ay yun. May sign. Baka ayan na nga. Ito na. Andito na yung XP farm na gagamitin natin para magkaroon syempre ng XP. Mag-EFK lang tayo dito ng matagal-tagal para naman dumami yung mga skeleton. Babalikan ko na lang kayo kapag level 30 plus na ako. Level 40 na nga yung XP ko. So pwede na tayong bumalik sa ating tahanan para makapag-enchant na nga ng ating diamond pickaxe ng fortune tree. Maglalakbay na naman tayo ng pagkalayo-layo. Nandito na nga tayo sa bahay para makapag-enchant na. Kaso napansin kong gabi na kaya natulog ako. Ngayon, nagising na ako and pumunta na ako dito sa enchantment room natin. In-enchant ko lang yung pickaxe ko na efficiency 4. Fortune 2 lang. Kailangan natin ng fortune 3. Kaya bumalik ako sa bahay ko para gumawa ng, ang tawag doon, disenchanter, and basta yung pang disenchant na nood ako kung paano gawin yun. So kailangan pala ng cobblestone. So naghintay ako ng cobblestone dyan para gawing stone slab. Then pumula ako ng birch plank para gawing stick kasi kailangan siya sa isang recipe. So lagyan na natin yan. Yan. Meron na tayong pang disenchant. Disenchant lang natin yung kahit masakit kailangan natin gawin. So disenchant ko lang siya at nag-enchant ulit. Yan muna kasi yung pangit nun eh. Then silk touch, no, pangit yan. Kailangan natin ng fortune 3. Efficiency 4, sana yan na. Konti na lang enchant natin, XP natin. Efficiency 4, unbreaking 3, lagot. Wala na naman tayong XP. Yun, buti naman meron tayong bow na may enchantment, no? So pwede natin i-disenchant ulit yan. Efficiency 4. Yan na. Yes! Buti naman, no? At nagkaroon na rin tayo ng fortune 3 at mas mapapadami na yung mga diamonds na ating miminahan. Kaya tara na, bumalik na tayo doon sa ating pagmiminahan, which is ito cave. Talon lang tayo. Hey yo, what the fuck? Then after na, nang hanapin natin yung mga diamonds na nakita natin na hindi pa natin nakakuha.
tulog lang tayo dyan para pag namatay tayo, dun lang din tayo mag-respawn at hindi na tayo mahirapan bumalik sa cave na to. Pakalatin lang natin yung mga ilaw para less mobs yung mag-spawn, and enough ko lang yung full brightness ko. Ang dami na namang mga mobs. Ayun, may diamonds. Kalat lang ulit natin yung mga ilaw at pwede na natin kunin ang mga diamonds na makikita natin. Ayun, ang sarap. 1, 2, 3, 4, baka meron pa dyan. P5 nyo na, ayaw ni Mojang. At alam ko marami yung nakuha na. I-open lang natin yung gamma natin or yung full brightness. Ayun. Sarap po. Sarap. Ayun. Punta lang tayo dyan. Ayun. Isa lang yun. Like, for real. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What the fridge? Ang dami na natin nakuha na yun pa lang yung kasi nga meron na tayong fortune 3. Balik na lang tayo dito. Make sure lang natin. Yun, balik na tayo. Kunin din natin yung mga lapis na para makapag-enchant pa tayo ng mas maraming items. So, I guess pwede na tayong tumaas. Hahaha, after long time of being here. Halos 2 stack rin pala ng diamonds yung nakuha natin. Actually, 2 stack na siya, pero kasi gagawa tayo ng armor mamaya na full set and full enchanted. Para nga masakit. Ay, actually, para mas matibay. Gumawa lang pala ako ng chest kung saan nilalagay natin yung mga nakuha natin na lapis lazuli at saka yung mga kung ano man sa inventory ko ngayon. Ilagay lang natin siya dito sa enchantment table natin na area. Then bumalik lang ako para kumuha ng stick. Pero ginamit ko na lang yung bamboo to create some stick kasi pwede naman yun. Then yun, gumawa ko ng stick para makagawa na tayo ng mga diamond sword, diamond axe at syempre full diamond gear na i-enchant natin mamaya. Talaga, Charmin? Then balik lang tayo sa enchantment area natin para ilagay doon yung mga diamonds na natira. Tapos kumuha na rin ako ng mga lapis lazuli para nga ma-enchant na yung mga tools natin at syempre yung armor. Unahin natin yung enchant yung sword. Ang pangit nun So sa chestplate muna tayo, protection 3 pwede para mas mataas yung protection level niya, diba? Then sa helmet wala na tayong level, so fire protection na lang, pwede na yan. Unbreaking 2 pwede na, and protection 2 pwede na. Sa sword ang pangit pero kaya na rin yan. Then sa efficiency 2 goods na goods. Tapos pwede na natin suotin yung mga armor natin na fully enchanted, diba? Dahil dyan, dito ko na lang tatapusin itong video nito. Maraming salamat sa pagtatapos ng video nito. Kung natapos mo man, give a like and subscribe. Maraming salamat and goodbye.